Bago tayo magumpisa sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Noong una, akala ni Serena Villarreal na ang pag-aasawa ang magiging simula ng mas payapang bahagi ng buhay niya. Lumaki siyang sanay sa hirap. Sa maliit na baryo ng San Isidro, kilala ang pamilya nila bilang disenteng mahirap. Hindi man marangya, pero marunong magbanat ng buto at umiwas sa gulo. Ang ama niyang si Mang Otep ay dating karpintero na ngayoy paminsan-minsan na lamang makakuha ng trabaho dahil sa pananakit ng likod. Ang nakababata niyang kapatid na si Mira ay nagtitinda ng kakanin sa palengke habang nag-aaral sa gabi. Si Serena naman ang itinuturing na pag-asa ng pamilya. Siya ang unang nakatapos ng kursong may kinalaman sa accounting at isa sa iilang babae sa baryo na nagkaroon ng permanenteng trabaho sa bangko. Kaya nang mapangasawa niya si Leandro Madrigal, inisip ng marami na nakahanap na rin sa wakas si Serena ng lalaking magiging kakampi niya sa buhay. Tahimik si Leandro, mabait sa umpisa, at marunong makinig. Hindi siya mayaman, pero may apelyidong may bigat sa kanilang lugar dahil sa inang si Doña Trining Madrigal, isang babaeng kilalang maporma, matapang magsalita, at laging gustong mukhang may kontrol sa lahat. Hindi man hasyendera, si Trining ang tipo ng babaeng gustong iparamdam sa buong barangay na mas mataas siya kaysa sa iba. Noong engagement pa lamang ni Serena at Leandro, napansin na iyon ni Mira. Ate, minsang bulong ni Mira habang nag-aayos sila ng upuan sa harap ng bahay para sa pamanhikan, parang hindi ako komportable sa nanay ni Kuya Leandro. Napangiti si Serena kahit may bahagyang pag-aalala sa dibdib niya. Mira, baka kinakabahan ka lang. Ganyan lang siguro talaga siyang magsalita. Hindi sagot ng kapatid niya habang nakapamewang. Parang tumitingin siya sa mga gamit natin na para bang gusto niyang bilangin kung ilang kahoy lang meron tayo sa bahay. Hayaan mo na. Ang mahalaga, si Leandro ang pakakasalan ko, hindi naman ang nanay niya. Iyon din ang paulit-ulit na sabi ni Serena sa sarili niya. Pero sa totoo lang, mula pa sa simula ay may mga bagay na siyang napapansin. Sa araw ng pamanhikan, dumating si Trining na suot ang mamahaling bestida at makapal ang kolorete sa mukha. Kasama niya ang kapatid niyang si Tia Vangie Sarmiento, isang babaeng hindi kasing ingay niya pero matalas ang mata at tila maraming gustong sabihin na hindi masabi. Habang si Mang Otep ay todo asikaso sa paghahain ng pansit, lumpia at homemade na madja blanca, walang humpay ang mapagmatang tingin ni Trining sa bawat sulok ng bahay. Malinis naman pala rito, sabi nito, na para bang papuri ngunit may kurot sa dulo. Napansin niyon ni Mira at bahagyang nagtaas ng kilay, pero pinisil ni Serena ang kamay nito para manahimik. Sumingit si Mang Otep. Simple lang po ang bahay namin, Donya, pero inaalagaan namin ng maayos. Ay, hindi ko naman sinabing marumi. Sinasabi ko lang, mahirap talaga kapag magkaiba ang kinalakihan. Kailangan marunong makisama ang babaen papasok sa pamilya ng lalaki. Tahimik si Leandro noon. Nasa tabi lang siya ni Serena, nakayuko, saka nang mumiti ng alanganin na para bang gusto niyang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit wala siyang lakas ng loob magsalita laban sa ina. Iyon ang unang malalim na kalmot sa puso ni Serena. Hindi dahil sa sinabi ni Trining, sanay naman siya sa pangmamaliit. Ang tumimo sa kanya ay ang pananahimik ni Leandro. Gayunman, natuloy ang kasal. Hindi igrande ang seremonya. Sa lumang simbahan sa bayan, ginanap ang isang dibdib at sa covered court ang salo-salo. Ngunit para kay Serena, sapat na iyon. Masaya siya habang naglalakad sa aisle, suot ang simpleng bestida na ipinatahi lang ni Aling Susing, kapitbahay nilang mananahi. Sa harap ng altar, nang hawakan ni Leandro ang kamay niya at mangakong mamamahalin siya sa hirap at ginhawa, naniwala siyang kaya nilang buuin ang sarili nilang mundo kahit pa may mga taong ayaw ng kanilang pagsasama.
Sa mga unang linggo ng pagsasama, sinikap ni Serena na maging mabuting asawa at mabuting manugang. Gigising siya ng maaga para magluto ng almusal. Papasok siya sa bangko ng maayos ang plancha ng damit. Sa gabi, uuwi siyang may dalang tinapay para kay Leandro at gamot para kay Trining kapag may iniindang rayuma ang biyanan niya. Kahit madalas siyang sabihan ng masasakit na biro, pilit niyang inuunawa iyon. Serena. Minsan, sabi ni Trining habang pinagmamasdan siyang nag-aayos ng hapag, ikaw ba talaga ang humahawak ng record sa bangko? Opo, sagot niya. Accounting assistant po ako sa branch. Umirap ang matanda. Akala ko teller ka lang. Buti naman at may utak ka rin pala kahit papaano. Natahimik si Serena ngunit ngumiti pa rin. Salamat po. Mula sa sala, naroon si Leandro na nanonood ng balita. Narinig nito ang usapan ngulit gaya ng dati, wala siyang sinabi. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalabas ang mas masakit na katotohanan sa kanilang tahanan. Hindi lamang pala matalas ang dila ni Trining, mahilig din itong mangialam sa lahat, mula sa budget ng mag-asawa hanggang sa oras ng pag-uwi ni Serena. Bakit gabi ka na naman umuwi? Tanong nito isang beses, nakaupo sa may bintana habang nakahalokip-kip. May reconciliation report po sa bangko. Pinatapos po kami ni Ma'am Celestina. Bangko ng bangko. Baka naman kung ano na ang ginagawa mo roon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Serena. Nagtatrabaho lang po ako. Hindi ka namin kilala noon, putol ni Trining. Bigla ka na lang pumasok sa buhay ng anak ko. Natural lang na mag-iingat ako. Pagpasok ni Leandro sa esena, umaasa si Serena na may sasabihin ito. Ngunit ang nasabi lang nito ay, Ma, tama na, pagod si Serena. Hindi iyon pagtatanggol, pagpapaliban lang iyon ng gulo. Lalong sumisikip ang dibdib ni Serena sa tuwing makikitang ganito ang asawa niya. Hindi masama, pero hindi rin matapang. Hindi marahas, pero hindi rin mapagkakatiwala ang sasalo sa kanya kapag dumating ang araw na talagang kailangan niya ng kakampi. Sa trabaho, kabaligtaran ng buhay niya sa bahay ang nararanasan niya. Doon, kahit paano, may kaayusan. Nariyan si Ma'am Celestina Abarquez, ang istriktang branch manager na hindi mahilig ngumiti pero patas sa mga empleyado. Nariyan din si Betsy Liorin, isang teller na mahilig makichismis ngunit mabilis makahalata ng tensyon sa paligid. At nariyan si Rogelio Pineda o Rogi, ang gwardya ng bangko na madalas makitang puyat at mukhang laging may iniisip. Serena, bulong minsan ni Betsy habang sabay silang nagbibilang ng forms sa likod ng teller area. Lagi yatang nandito ang biyenan mo ah. Naangat ng tingin si Serena. Ha? Hindi naman siguro lagi. Hindi, totoo. Nung isang araw, dumaan siya rito at ang dami niyang tanong tungkol sa oras ng audit, saka kung sino raw may hawak ng spare keys. Nakakapanibago lang. Napahinto si Serena. Talaga? Oo, akala ko nga may balak mag-apply. Napatawa si Betsy pero halatang nakikiramdam din. Mula noon, mas naging mapagmasid si Serena. Napansin niya na si Trining ay hindi basta dumaraan lang sa bangko para mangumusta. May mga pagkakataon na parang sinasadya nitong sumulupot sa mga oras na abala ang lahat. May isa pang hapon na nakita niyang nakikipag-usap ito kay Rogi sa may gilid ng paradahan. Nang mapatingin si Serena, biglang umiwas ng tingin ang gwardya at nagsindi ng yosi. Hindi naman iyon sapat para maghinala agad, ngulit bilang sanay sa records at detalye, likas kay Serena ang mapansin ang mga bagay na tila wala sa lugar. Sa bahay, may iba ring pagbabago. Madalas nang dumalaw si Homer Balboa, isang negosyanteng hindi gusto ni Serena. Masyadong madulas magsalita, masyadong malakas tumawa at laging may alok na investment kay Trining. Tuwing dumarating ito, pinalalayas ni Trining si Serena sa sala para magpahinga na lang sa kwarto. Isang gabi, habang nagkukuha siya ng tubig sa kusina, narinig niyang nag-uusap sina Trining at Homer sa may hapag. Hindi pwedeng maliit lang, sabi ng Homer sa mahinang boses. Kailangang isang bagsakan para sulit. Alam ko ang ginagawa ko, basta nasabi ko nang hawak ko ang galaw sa loob. Napahinto si Serena, hawak ang pitchel. Kumabog ang dibdib niya. May magdududa ba? Tanong ni Homer.
Wala! Lahat ng tao rito kayang-kaya kong paikutin. Muntik nang maglaglag ang pitchel sa kamay niya, ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang yabag ni Tia Vanjie mula sa sala. "Serena?" Tawag ng tiyahin ni Trining. "Ikaw ba yan?" Mabilis siyang lumabas sa liwanag. "Opo, Tia. Kukuha lang po ako ng tubig." Tinitigan siya ni Vanjie ng matagal. Para bang sinusukat kung gaano karami ang narinig niya. Ngunit wala itong sinabi. Bahagya lang itong tumangok. Pagkatapos ay bumalik sa sala. Kinagabihan, hindi mapakali si Serena. Gusto niyang sabihin kay Leandro ang narinig niya. Ngunit nang humiga sila, agad na itong nakatulog matapos mag-scroll sa cellphone. Tinitigan niya ang asawa sa dilim. "Leandro?" Mahina niyang tawag. "May gusto sana akong sabihin." "Bukas na lang, Serena. Ang aga pa ng pasok ko." Tumalikod ito. Napapikit si Serena. Hindi niya alam kung pagod lang ba si Leandro o sadyang ganito talaga ang magiging buhay niya. Isang buhay kung saan lagi siyang may kinikimkim dahil walang sapat na espasyo para sa totoo niyang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Serena sa bahay ng ama niya. Dala ang ilang prutas at gamot. Naroon si Mira, abala sa pagtali ng mga supot ng suman. "Ang payat mo na?" Puna agad ni Mang Otep nang makita siya. "Pinapahirapan ka ba roon?" Napilitang ngumiti si Serena. "Hindi naman, Tay. Marami lang iniisip." Hindi nakatiis si Mira. "Ate, umuwi ka na dito kung hindi ka masaya roon." "Mira?" Saway ni Serena. Pero malambot ang boses niya. "Hindi, totoo naman. Hindi ko gusto ang tingin sa'yo ng biyenan mo. At si Kuya Leandro parang walang sariling bibig." Natahimik ang lahat. Maya-maya, bumuntong hininga si Serena at tumingin sa ama. "Tay, gusto ko lang namang gumana ang pagsasama. Ayokong isipin ng mga tao na sumuko agad ako." Hindi nagsalita si Mang Otep sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay marahan itong hinawakan ng balikat ng anak. "Anak, ang baga-asawa hindi lang pagtitiis. Dapat may respeto. Kapag nawala yon, dahan-dahang guguho ang tao." Hindi nakasagot si Serena. Pag-uwi niya ng gabing yon, nadatnan niyang maliwanag ang ilaw sa likod ng bahay ng mga Madrigal. Sa halip na dumaan agad sa pinto, huminto muna siya sa may gilid ng bakod nang may narinig niyang pamilyar na boses. Si Trining iyon. Kasama nito si Homer. At sa bahagyang anino malapit sa punong manga, naroon din si Rogie. "Sigurado ka bang walang sabit?" Tanong ni Homer. "Paulit-ulit ka," sagot ni Trining. "Alam ko kung kailan mahina ang bantay sa loob." "Ang susi?" Mahinang tanong ni Rogie. May narinig si Serena na tila kalansing ng metal. "Bayad ka na, at mas malaki pa ang makukuha mo kapag tumahimik ka." Parang nanigas ang katawan ni Serena. Maliwanag ang buwan, ngulit mas malinaw ang kutob niya. May masama talagang binabalak ang biyenan niya. At hindi simpleng lihim ng pamilya ang hawak nito. May koneksyon ito sa bangko, sa trabaho niya, sa kinabukasan nilang lahat. Hindi na siya nakapaghintay pa. Kinabukasan, matapos ang almusal, hinarap niya si Trining sa kusina. "Ma?" sabi niya. Pilit pinakakalma ang boses. "Pwede po ba kitang makausap?" Nilingon siya ng biyenan, tanga ng tasa ng kape. "Tungkol saan?" "Tungkol po sa nakita ko kagabi." Bahagyang tumigas ang mukha ni Trining. "Anong nakita mo?" "Kayo po ni Mang Homer, pati si Rogie. Bakit kayo nagkikita sa likod ng bahay? Bakit may susi?" Sa halip na mataranta, dahan-dahang ibinaba ni Trining ang tasa. Pagkatapos ay ngumiti ito, isang ngiting hindi mainit, kundi malamig at manunuri. "Serena?" Mahinaan nitong sabi. "Ang pinaka-problema sa mga babaeng galing sa kahirapan, kapag may kaunting narinig, akala agad nila may karapatan silang manghusga." "Hindi po ako nanghuhusga. Nagtatanong lang ako." "Talaga ba? O baka gusto mo lang maramdaman na mahalaga ka sa bahay na ito?" Nag-init ang tenga ni Serena. "May karapatan po akong magtanong kung may bagay na pwedeng makaapekto sa trabaho ko." "Trabaho mo?" Umismid si Trining. "Huwag mong ipamukha sa akin na may silbi ka dahil lang empleyada ka ng bangko.
Baka nakakalimutan mong Madrigal ang apelyido mo ngayon. At sa unang pagkakataon, hindi agad umatras si Serena. Hindi ko po nakakalimutan ang apelyido ko, ma. Serena Villarreal pa rin ako kahit nag-asawa ko. Isang talinim na katahimikan ang bumalot sa kusina. Mula sa may pintuan, naroon si Leandro. Narinig nito ang huling bahagi ng usapan. Ngunit tulad ng inaasahan, natigilan lang ito. Anong nangyayari? Tanong niya. Tumingin si Trining sa anak, saka biglang nag-iba ang timpla ng boses. Anak, pakinggan mo ang asawa mo. Pinagbibintangan niya akong may masamang ginagawa. Agad na palingon si Leandro kay Serena. Serena, totoo ba? Humigpit ang hawak ni Serena sa laylayan ng blouse niya. Hindi ako nagbibintang. May nakita lang ako kagabi at... Hindi ka nagbibintang? Putol ni Trining. Narinig mo yon, Leandro? Hindi pa 1 taon sa bahay na ito ang asawa mo, pero kung umasta akala mo siya na ang may hawak ng lahat. Ma, tama na. Mahina ngulit hindi matatag na sabi ni Leandro. Sapat na iyon para maunawaan ni Serena na muli na naman siyang nag-iisa. At sa gitna ng kusinang iyon, habang tila siya pa ang lumalabas na masama sa simpleng pagtatanong, may kung anong malamig na katotohanan ang tuluyang dumapo sa dibdib niya. May malaki ng gulong papalapit at pakiramdam niya, siya ang planong itulak ni Trining sa gitna nito. Mula nang marinig ni Serena ang malamig na sagot ni Trining sa kusina at makita na naman ang pananahimik ni Leandro, hindi na siya pinatulog ng maayos ng kutob niya. Hindi na iyon simpleng pakiramdam lamang, hindi na iyon selos ng manugang sabyenan o karaniwang alitan sa loob ng bahay. May mas mabigat na bagay na unti-unting bumabalot sa kanyang mundo at habang pilit niyang pinakakalma ang sarili sa mga sumunod na araw, mas lalo lamang nagiging malinaw na may binubuong plano ang mga taong nakapaligid sa kanya at parang siya ang napiling maging hulog sa bangin. Kinabukasan matapos ang komprontasyon nila ni Trining, maaga siyang pumasok sa bangko. Tahimik pa ang paligid at ang ambon ng umaga ay nakadikit pa sa mga gilid ng salamin sa pinto. Nang dumating siya, nadatnan niyang nakaupo sa guard post si Rogie, ngunit hindi ito tulad ng dati na basta tumatango lang bilang pagbati. Iwas ang tingin nito. Maagang maaga Rogie sabi ni Serena habang inilalagay ang bag sa balikat ng mas maayos. Oo nga, sagot nito, pilit na nagpapakanormal. May inayos lang. Napatingin siya sa susi na umiindayog sa sinturon nito. Sandali lang pero sapat na para muling bumalik sa isip niya ang narinig niya sa likod ng bahay ni Trining. Sa loob ng bangko, abala na si Betsy sa pag-aayos ng deposit slips. Uy, Serena, sabi nito, baka malate si Ma'am Celestina. Galing daw siya sa meeting sa main office. Tumanggo siya. Sige, aayusin ko na lang muna ang pending na reports. Bago pa siya tuluyang makaupo sa station niya, muling pumasok sa isip niya ang sinabi ni Betsy noon na maraming tanong si Trining tungkol sa audit at sa spare keys. Noong una, pinilit niyang paniwalaang nagkataon lamang ang lahat. Ngulit ngayon, habang hawak niya ang stack ng reconciliation papers, hindi na niya maikubli sa sarili na may pattern na siyang nakikita. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Ma'am Celestina Abarquez. Gaya ng dati, maayos ang buhok, tikom ang labi, at mukhang kahit sino ay kayang pagalitan kung makakita ng kahit munting pagkakamali. Serena, tawag nito habang pumapasok sa opisina. Pakicheck mamaya ang vault access log na yung linggo. Gusto kong malinis ang records bago ang internal review. Napalingon si Serena. Opo, ma'am. Mabilis na dumaan ang kakaibang lamig sa batok niya. Nang tanghali, habang karamihan sa empleyado ay kumakain sa likod na pantry, sinilip niya ang access log. Wala namang kakaiba sa unang tingin, pangalan, oras, pirma, remarks, ngunit habang sinusuri niya ang mga pahina na iyon, pakiramdam niya ay mas lalo lamang nagiging mabigat ang bawat numero, bawat pirma, bawat galaw sa dokumentong iyon. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya ay may mga mata nang nakatutok sa kanya kahit wala namang nakikitang nakatingin sa kanya. Maya-maya, sumilip si Betsy sa pinto ng records room. Hindi ka pa kakain? Sumagot si Serena. Sunod na ako. Lumapit si Betsy at ibinaba ang boses. You know, baka praning lang ako pero parang may narinig ako kay Rogie kanina sa telepono. Napatingin si Serena. Ano raw? Hindi ko buong narinig pero may sinana siyang
Mamayang gabi na lang, siguradong wala nang istorbo. Akala ko nung una may kadate lang. Napangiti ito ng alanganin. Pero ewan, ang weird ng boses niya. Lalong tumindi ang kabog sa dibdib ni Serena. Gusto niyang sabihin kay Betsy ang lahat ng hinala niya pero napigil siya. Wala siyang sapat na ebidensya. At sa bahay pa lamang, nakita na niyang gaano kadaling baliktarin ni Trining ang kwento. Pagsapit ng hapon, biglang dumating si Trining sa bangko. Hindi man siya lumapit agad kay Serena, sapat nang makita niya ang biyena niya sa salamin ng teller counter para manikip ang lalamunan niya. Nakaayos ito ng todo, tila walang anumang dinadalang problema, at nakikipagpalitan pa ng magaang biro kay Betsy. "Ma'am Trining, ang elegante niyo naman," sabi ni Betsy. "Aba, kailangang presentable lagi," sagot nito. "Baka biglang yumaman." Natawa si Betsy, pero si Serena ay hindi makagalaw sa kinauupuan niya. Maya-maya, lumapit si Trining sa mesa niya. "Serena?" Malumanay nitong sabi, na para bang walang tensyon ang namagitan sa kanila noong isang araw. "Mamaya, huwag ka nang manggabihin. May darating na bisita sa bahay." "May tatapusin pa po ako," tipid na sagot niya. "Bilang asawa, dapat marunong kang mag-adjust." Ngumiti ang matanda, pero matalim ang mga mata nito. "Huwag mong kalimutang pamilya mo kami ngayon." Bago pa makasagot si Serena, umalis na si Trining. Hindi na siya makapali buong maghapon. Pagsapit ng gabi nang makauwi siya sa bahay, naroon nga si Homer Balboa. Nasa sala ito at nakikipag-inuman kay Trining, habang si Leandro ay tahimik lang sa isang tabi, hawak ang baso, ngunit parang wala sa sarili. Sa gitna ng maingay na halakhakan, pakiramdam ni Serena ay lalo lamang siyang lumiliit sa bahay na iyon. "Oy, Serena!" Malakas na bati ni Homer. "Halika, samahan mo kami. Ang seryoso mo masyado." "Pagod na po ako," malamig niyang sagot. "Aba, huwag kang suplada," singit ni Trining. "Bisita natin yan." "Hindi po ako suplada. Gusto ko lang pong magpahinga." Tumayo si Trining at dahan-dahang lumapit. "Sa tono ng pagsasalita mo, para namang ikaw ang may-ari ng bahay." Hindi sumagot si Serena. Tumingin lamang siya kay Leandro, umaasang kahit ngayong gabi ay may sasabihin ito. Sa kasamaang palad, bahagya lamang yumuko ang asawa niya. "Pagbigyan mo na si Ma, Serena." Muli, siya na naman ang pinatahimik. Kinagabihan, habang himbing na ang lahat, hindi makatulog si Serena. Nakatitig lang siya sa kisame habang pinapakinggan ng mahinang hilik ni Leandro. Muli niyang naalala ang pag-uusap ni Trining at Homer, ang duplicate key, ang mga kakaibang kilos ni Rogie at ang tanong ni Betsy tungkol sa telepono. Bandang madaling araw, nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa labas ng kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. May aninong dumaan sa hallway. At ilang segundo matapos iyon, narinig niya ang bulong ni Trining. "Bilisan mo, bago mag-umaga." Parang tumigil ang oras sa loob ng bahay. Hindi na niya nakita ng malinaw ang sumunod dahil mabilis ring nawala ang mga yabag, ngunit sapat na iyon para tuluyang mawalan siya ng katahimikan. Nagbalik siya sa higaan, ngunit hindi na siya nakapikit. Pagsikat ng araw, masama na ang kutob niya, mapakasama. At tama nga, makalipas lamang ang ilang oras sa bangko, biglang nagkagulo ang buong branch. Nagmamaktol si Betsy sa teller area, naninginig ang kamay habang hawak ang telepono. Si Ma'am Celestina ay galit na galit, halos pumipintig ang ugat sa leeg. "Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ng manager. Hawak ang report. "Paanong mawawala ang 5 milyon sa vault nang walang forced entry?" Napatayo si Serena. "Ma'am?" Lumingon si Ma'am Celestina sa kanya, talimang tingin. "Nasaan ka kagabi pagkatapos ng office hours?" "Umuwi po agad ako." "Sigurado ka?" "Opo." Maya-maya, sumulpot si Rogie mula sa guard post, pawisan at tila galing sa takbo. "Ma'am, chinek ko po ang back entrance. Wala namang sirang lock." "Then that means may gumamit ng susi," galit na sabi ni Ma'am Celestina. Nagkatinginan ng lahat. Pakiramdam ni Serena ay parang unti-unting umiikot ang paligid. Hindi nagtagal, dumating ang pulis. Pinangunahan sila ni Chief Alan Vergara, matikas ang tindig at masyadong kalmado para sa isang malaking pagnanakaw.
Habang kinakausap nito si Ma'am Celestina, tila may kakaibang pag-unawa na agad sa mga susunod na mangyayari. Wala pong ibang may access sa records at schedule kung hindi ang management at accounting support. Paliwanag ng manager. Napatingin si Chief Alan kay Serena. Ikaw si Serena Villarreal? Opo. Pakiusap, huwag ka munang aalis. Namutla siya. Makalipas ang ilang minuto, kinumpirma ng inventory team ang eksaktong halaga. 5 milyong piso ang nawawala. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Ma'am, tawag ng isa sa staff mula sa records room. May nakita po kami sa access log. Kinuha iyon ni Ma'am Celestina at agad bumagsak ang tingin kay Serena. Pirma mo ito. Lumapit siya. Nang nakitang pangalan niya sa log, nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ako yan, agad niyang sabi. Hindi ako bumalik dito kagabi. Pero pirma mo ito, matigas na sabi ni Ma'am Celestina. Kamukha lang po, hindi ako yan ma'am, hindi ako bumalik. Then explain this, sabat ni Chief Alan. Mula sa ilalim ng mesa ni Serena, inilabas ng isang pulis ang isang paper bag. Pagkakita pa lang niya roon, parang may humablot na sa kanyang sikmura. Binuksan ng bag at naroon ng ilang bundle ng pera may tatak ng bangko. Napaatras si Serena. Hindi akin yan! Hindi akin yan! Sa gilid, biglang napahawak sa bibig si Betsy. Diyos ko! Serena Villarreal, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft. Hindi! Halos mapasigaw siya. Hindi ako ang kumuha niyan. Hindi akin ang pera. Pinagbibintangan ninyo ako. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Trining sa bangko. Tila nabalitaan na ang nangyayari. Kasunod nito si Leandro, maputla at halatang hindi alam ang gagawin. Anong nangyari? Kunwaring gulat na tanong ni Trining. Ma, kumihikibing si Serena, humarap sa biyanan niya. Sabihin niyo sa kanila, sabihin niyong hindi ako ganito. Ngunit sa halip na tulungan siya, tumingin si Trining sa kanya na parang bigo at nasaktan. Serena, kung may problema ka sa pera, sana nagsabi ka na lang. Parang sinuntok sa dibdib si Serena. Hindi totoo yan, sigaw niya. Kayo ang may alam, kayo sila Homer. Tama na, biglang sigaw ni Leandro. Ngunit ang galit nito ay hindi para sa ina. Nakatingin ito kay Serena, nalilito, nasasaktan, ngunit duwag na duwag. Serena, sabihin mo nga sa akin na hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Halos mabasag ang boses niya. Leandro, paniwalaan mo ako. Ngunit hindi agad sumagot si Leandro. At sa ilang segundong katahimikan na yon, naramdaman ni Serena na para siyang tuluyang inihulog sa bangin. Isa-isang lumapit ang mga pulis. Piniringan ng malamig na bakal ang mga pulswan niya. Hindi ko ginawa ito, paulit-ulit niyang sabi habang inilalabas siya sa bangko. Hindi ko ginawa ito, hindi ko ginawa. Sa labas, mabilis kumalat ang balita. May mga tao nang nagkukumpulan, may bulungan, may mga matang mausisa. May mga mukha ng kapitbahay na kilala niya, ngayoy puno ng pagdududa. Mula sa pintuan ng bangko, nakita niyang nakatayo si Betsy, naguguluhan. Si Ma'am Celestina, matigas pa rin ang mukha. Si Rogie, nakatinin sa malayo at umiiwas sa kanya. At si Trining, nakayuko kunwari. Ngulit ng sandaling magtagpo ang mga mata nila, nakita ni Serena ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mukha nito. Doon niya natiyak ang isang bagay. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagdududa. Maingat itong hinanda. At siya ang inalay. Sa loob ng police car, nanginginig ang buong katawan ni Serena. Hindi niya alam kung sa takot, sa galit o sa bigat ng katotohanan na kahit anong paliwanag niya ay tila wala nang gustong makinig. Humawak siya sa bakal na rehas at pumikit ng madiin. Sa labas, unti-unting lumalayo ang bangko, ang trabaho niya, ang dating katainikan ng buhay niya.
At sa unang pagkakataon mula nang siya'y ikasal kay Leandro Madrigal, lubos niyang naunawaan ang nakakatakot na lawak ng kapangyarihan ng isang taong marunong magsinungaling ng walang bakas ng konsensya. Ngunit kasabay ng pag-agos ng luha niya, may isang maliit ngunit matigas na tinig na namuo sa kailaliman ng puso niya. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil kahit nasa bakal na posas na ang mga kamay niya, buhay na buhay pa ang alaala ng bawat tingin, bawat bulong, bawat susi, bawat kasinungalingan, at darating ang araw na may magbabayad sa lahat ng ito. Ang huling bagay na tumatak sa isip ni Serena nang isara sa kanya ang pintuan ng selda ay hindi ang tunog ng bakal, kundi ang tingin ni Trining. Hindi iyon tingin ng biyanan na disimaya sa manugan, hindi iyon tingin ng isang matandang nasaktan sa kahihiyan ng pamilya. Isa iyong mabilis ngunit malinaw na tingin ng tagumpay. Ang tingin ng isang taong alam na naisakatuparan niya ang plano niya at wala nang makapipigil sa kanya. Sa mga unang linggo ng pagkakakulong ni Serena, paulit-ulit iyong bumabalik sa alaala niya. Minsan sa umaga habang naghahakot ng tubig para sa mga kasamang bilanggo. Minsan sa gabi habang nakahiga siya sa manipis na banig at pilit nilulunok ang hikib para hindi marinig ng iba. Minsan kahit sa gitna ng pagkain ng malamig na lugaw sa mesa ng kulungan, bigla na lamang sisikip ang dibdib niya dahil muling sasagi sa isip niya ang huling sandali bago siya isinakay sa police car. Ang pag-iwas ni Leandro ng tingin, ang nanginginig ngunit walang bigat na boses ni Trining, at ang titig ni Rogie na parang gusto nang umurong ngunit wala na ring lakas ng loob. Ang kulungan na pinasukan ni Serena ay hindi kasing dilim ng inaakala niya noong una, ngunit hindi rin nitong mabait sa mahihina. Sa unang gabi pa lang, sinalubong niya siya ni Warden Fe Robles, isang babaeng hindi pala sigaw ngunit mabigat ang presensya. Malamig ang boses nito, tuwid ang tindig, at parang sanay nang makita ang samot-saring klase ng pagkalugmok ng tao. "Makinig ka," sabi ni Warden Fe habang nakatayo sa harap niya. "Hindi ko problema kung inosente ka o hindi. Sa loob ng kulungan ito, pare-pareho kayong bilanggo. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, matuto kang makisama, umiwas sa gulo, at huwag kang paiyak-iyak sa bawat sulok. Naiintindihan mo?" "Opo," mahinang sagot ni Serena. "Mas lakasan mo." "Opo." Tumanggo si Warden Fe. "Mabuti." Pagpasok niya sa selda, naroon ang dalawang babaeng unang nanimbahagi ng bago niyang mundo. Si Lorna Kuya, isang matipunong babae na maiikli ang salita, ngunit halatang sanay ipaglaban ng sarili. At si Nilda Barce, payat, tahimik, laging may hawak na sinulid o piraso ng tela kapag may pagkakataong makatahi. Tinitigan siya ni Lorna mula ulo hanggang paa. Baguhan. Tahimik na tumanggo si Serena. "Anong kaso?" "Qualified theft." Umismid si Lorna. "Magnanakaw ka?" Hindi agad nakasagot si Serena. Naramdaman niyang tila bumibigat ang lalamunan niya. "Hindi ko ginawa." Sa wakas ay sabi niya. Ilang segundo siyang tinitigan ni Lorna. Pagkatapos ay sumandalito sa pader. "Lahat naman kayo ganyan ang sinasabi pagpasok dito." Ngunit si Nilda na noon ay tahimik lang sa sulok, ang unang nag-abot sa kanya ng nakatiklop na kumot. "Dito ka muna," mahinang sabi nito. "Sa may pader, mainit sa may pinto." Iyon ang unang kabutihang natanggap ni Serena mula nang mawala sa kanya ang dati niyang buhay. Sa mga sumunod na araw, natutuhan niyang hindi sapat na mabait sa loob ng kulungan. Kailangan ding marunong kang kumilala ng tao, magtimpi, at kumapit sa maliliit na dahilan para hindi bumigay. May mga bilanggong mainay, may mga laging naghahanap ng away, may mga tila manhid na lang sa paglipas ng araw. Ngunit unti-unti niyang nakilala ang sistema sa loob. Si Lorna ang tipo ng taong mukhang matigas, ngunit ayaw sa mga mapang-api. Si Nilda naman ay bihirang magsalita, ngunit kapag nagsalita, laging may lalim. At si Warden Fe kahit mahigpit ay hindi bulag sa totoong nangyayari sa loob. Basta hindi ka gagawa ng gulo, hindi kanya gigipitin. Sa labas ng kulungan, mabilis ang naging pagkabulok ng pangalan ni Serena. Dinalaw siya minsan ni Mira sa unang buwan ng pagkakakulong.
Pagpasok pa lamang ng kapatid niya sa visiting area, alam na niyang masama ang naging tama ng eskandalyo sa pamilya nila. Namumugtong ang mga mata ni Mira at halatang pumayat. "Ate," umiiyak nitong sabi habang umuupo sa tapat niya. Ang dami ng sinasabi ng mga tao. Humikit ang hawak ni Serena sa receiver. "Kumusta si Tay?" Hindi niya pinapakita pero nasasaktan siya. Tumigil muna siya sa paglabas-labas. Nahihiya raw siyang tingnan ng mga tao. Parang dinurog ang puso ni Serena. "Pasensya ka na, Mira. Bakit ka humihingi ng sorry? Hindi mo kasalanan ito." Nahagulhol ang kapatid niya. "Alam kong hindi mo yan gagawin." Napapikit si Serena at napayuko. Sa unang pagkakataon mula nung siya ay makulong, may narinig siyang boses na naniniwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan. "Si Leandro?" Tanong niya matapos ang ilang sandali. Tahimik si Mira. Iyon pa lamang sapat na ang sagot. "Ate," marahang sabi nito, "dumaan siya sa bahay minsan, may dalang kaunting pera. Pero hindi man lang siya makatingin ng diretso kay Tay. Parang gusto ka raw niyang dalawin pero ayaw ni Trining." "Hindi siya pinayagan?" Mapait na tanong ni Serena. "Hindi ko alam kung hindi pinayagan o hindi lang talaga lumaban." Tama si Mira at iyon ang mas masakit. Sa mga sumunod na buwan ay iilang beses lamang dinalaw si Serena ng pamilya. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil sa hirap ng pamasahe, sa hiya ng ama niya, at sa bigat ng buhay na iniwan ng kaso niya sa buong sambahayan. Si Mang Otep ay minsang dumalaw, nakabarong pa, nakupas at halatang nanghina. "Anak," mahinang sabi nito habang pilit ngumiti, "huwag kang mawawalan ng pag-asa." Gusto niyang ngumiti pabalik ngulit nauwi iyon sa panginginig ng labi. "Tay, patawarin mo ako." "Walang dapat patawarin," napailing si Mang Otep. "Ikaw ang inagrabyado." Ngunit nang umalis ang ama niya ng araw na iyon, napansin ni Serena ang bahagyang pagyuko nito sa paglalakad. Parang sa isang iglap ay tumanda ng ilang taon ang taong minsang tinitingala niyang pinakamatatag sa mundo. Sa kabilang banda, tila lalo namang gumanda ang buhay ni Trining. Unti-unting nakakarating sa kulungan ng mga balita. Minsan mula sa bagong pasok na bilanggo na taga San Isidro, minsan mula mismo kay Mira, minsan sa pabulong na kwento ng mga bantay na mahilig mong chismis. Nagpagawa raw ng bagong extension si Trining sa bahay, pumasok sa lending business kasama si Homer Balboa, bumili pa raw ng bagong sasakyan para magmukhang umasenso, at higit sa lahat, ikinakalat nito sa buong bayan na ang pagbagsak ni Serena ay patunay lang na hindi raw dapat basta-basta magtiwala sa mga taong galing sa kahirapan. Noong una, sa tuwing maririnig iyon ni Serena, napapaiyak siya sa inis at kawalang magawa. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Nakaupo siya sa gilid ng banig nang bigla na lamang siyang humagulgol. Pilit pinipigil ang ingay ngunit hindi na magawa. Tumabi si Nilda at tahimik na iniabot ang piraso ng tuwalya. "Umiiyak ka na naman dahil sa nasa labas?" Tanong ni Lorna mula sa kabilang sulok. Hindi sumagot si Serena. "Kung oo, tumigil ka," diretsyong sabi ni Lorna. "Hindi dahil sa wala kang dahilan, kundi dahil walang mapapala ang luha mo kung hindi mo rin gagamitin ang utak mo." Napatingin si Serena sa kanya, namumugto ang mga mata. "Paano ko gagamitin ang utak ko dito? Nakakulong ako, sinira nila ang buhay ko." "Tapos?" matigas na sagot ni Lorna. "Anong plano mo? Mabulok?" "Hindi ko alam." Lumapit si Lorna at umupo sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi matigas ang ekspresyon nito, kundi parang nagsasalita mula sa sarili nitong sugat. "Alam mo kung bakit ako nandito?" tanong nito. Iniling si Serena. "Dahil pinasok ako sa kaso na hindi ko ring ginawa nang nahuli ang asawa ko sa pangungutang kasama ang mga pulis. Hindi ako santo. May niting ulo ko, oo, pero hindi ako ang kriminal na ginawa nila sa akin. Nung una, puro iyakan din ako, hanggang isang araw na-realize ko, masaya ang nanira sa akin habang ako unti-unting namamatay sa sarili kong loob." Natahimik si Serena. "Kung inosente ka, huwag mong hayaang sila ang sumulat ng buong kwento mo." Malalim na tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Mula ng gabing iyon, may nagbago kay Serena.
Hindi agad-agad, hindi parang isang himala na paggising niya kinabukasan ay matakang na siya. Dahan-dahan iyon, tulad ng isang sugatang katawan na unti-unting natututong huminga ng hindi masyadong masakit. Sinimulan niyang ayusin ang sarili niyang isip. Kapag may pagkakataon, sinusulat niya sa mumurahing papel ang bawat detalye na naaalala niya. Ang usapan ni Trining at Homer, ang duplicate key, ang kakaibang kilos ni Rogie, ang tanong ni Trining tungkol sa audit, ang pagbisita nito sa bangko. Minsan, isinusulat niya kahit maliliit na bagay. Oras ng dating ni Trining, tono ng boses ni Betsy, pagkakasabi ni Chief Alan ng salitang qualified theft. Ayaw niyang may makalimutan. Ayaw niyang lamunin ng panahon ng mga piraso ng katotohanan na tanging siya lamang ang may mahigpit na kapit. Nakatulong din si Nilda sa tahimik nitong parahan. Sa tuwing may pagkakataon na makatahi sila ng mga panyo o uniforme sa maliit na work area, tinuturuan niyang maging kalmado. "Pantayin mo ang tahi," sabi ni Nilda. "Kapag padalos-dalos ka, lalong sasablay." Napangiting napait si Serena. "Parang buhay." "Parang buhay," maikling sagot ni Nilda. Sa loob ng ilang taon, natuto si Serena ng maraming bagay na hindi niya natutunan sa labas. Natutunan niyang makilala ang tunog ng paparating na gulo kahit wala pang nagsasalita. Natutunan niyang hindi lahat ng tahimik ay mabuti, kundi hindi rin lahat ng matapang magsalita ay masama. Natutunan niyang hindi agad labas ng sama ng loob sa mga taong hindi naman kayang dalhin yun. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi sapat ang pagiging mabait kung nakapaligid ka sa mga taong walang konsensya. Sa pagdaan ng panahon, naging mas maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang bilanggo. Hindi dahil sa kinakatakutan nila siya, kundi dahil nakita nilang marunong siyang rumispeto at matututong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kapag may bagong pasok na umiiyak, si Serena na minsan ang nag-aabot ng tubig. Kapag may gulong lumalaki dahil sa simpleng hindi pagkakaintindihan, marunong na rin siyang umiwas at hindi makisali. Maging si Warden Faye ay napansin niya ang pagbabagong iyon. Isang hapon, habang nagbibilang sila ng tinahing tela, huminto sa harap niya ang warden. "Wardel." "Opo, ma'am." "Tahimik ka na ngayon." Hindi alam ni Serena kung papuri ba iyon o babala. "Sinusubukan ko pong maging maayos." Tinitigan siya ni Warden Faye. "May mga taong lumalabas dito na mas masama kaysa nung pumasok. May ilan namang lumalabas na mas buo. Ikaw, alin doon?" Huminga nung malalim si Serena bago sumagot. "Hindi ko pa po alam, pero ayoko pong lumabas na wasak." Bahagyang tumanggo si Warden Faye. "Mabuti." Makalipas pa ang ilang buwan, dumating ang unang bitak sa matagal ng pader ng kasinungalingan. Dinalaw siya ni Mira isang maulang umaga. Halatang pagod ito, ngulit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang ilaw sa mga mata. "Ate," sabi nito habang umuupo. "May gusto akong sabihin sa'yo pero wag ka munang masyadong umasa." Kumabog ang dibdib ni Serena. "Ano yun?" "May nakausap si Pastor Noel. Si Tia Vanji." Napatitig siya. "Ang kapatid ni Trining?" Tumanggo si Mira. Mukhang hindi niya siya makapakali. May mga bagay daw siyang alam na hindi na niya kayang itago habang buhay. Hindi agad nakapagsalita si Serena. Napahawak siya sa mesa sa pagitan nila. Ilang taon na ang lumipas mula nang ipasok siya sa kulungan. Ilang taon na siyang pinipilit ng mundo na tanggapin ang pagkatalo niya. Ngunit sa iisang pangungusap na iyon, may maliit na apoy na muling sumindi sa dibdib niya. Hindi pa yun hustisya, hindi pa yun kalayaan, hindi pa yun sapat para burahin ang lahat ng nawala sa kanya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng bagay na halos akala niya'y tuluyan ng namatay sa loob niya. Pag-asa. At habang tinititigan niya ang kapatid na nangingilid ang luha, ngulit pilit na lumalakas para sa kanya, tahimik na nangako si Serena sa sarili. Kapag dumating ang araw na makalabas siya sa kulungang ito, hindi na siya babalik bilang dating Serena na laging nagtitimpi. Laging umaasa sa kabaitan ng iba, at laging handang magpatawad kahit siya ang dinudurog. Lalabas siya na mas matalas, mas matibay.
at mas handang kunin pabalik ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang munting pag-asa na sumindi sa dibdib ni Serena matapos banggitin ni Mira ang pangalan ni Tia Vanji ay hindi naging dahilan para magpadalos-dalos siya. Sa halip, lalo siyang naging maingat. Matagal na niyang natutunan sa kulungan na isang maling galaw ay maaaring magpabagsak ng lahat ng pinaghirapan mong buuin. Kaya nang sabi ni Mira na may gustong ibunyag si Tia Vanji sa tulong ni Pastor Noel, hindi agad siya nagpahumaling sa ideya ng mabilis na hustisya. Alam niyang ang mga taong tulad ni Trining ay hindi basta-basta bumibigay sa simpleng akusasyon. Kailangan ng tiyaga. Kailangan ng matibay na ebidensya. At higit sa lahat, kailangan ng tamang oras. Ilang linggo matapos ang pagdalaw na iyon, muling pinatawag si Serena sa visiting area. Sa pagkakataong iyon, si Pastor Noel mismo ang naroon. Mas tumanda na ito kaysa sa huling siyang nakita, mas halata ang puti sa buhok, mas malalim ang guhit ng pagod sa noo, but the calm in his eyes remained the same. Sa kabi nito ay si Mira, at sa likod nila, bahagyang nakayuko ay si Tia Vanji Sarmiento. Nang nakita ni Serena ang tiyahin ng dading biyenan niya, matagal siyang hindi nakapagsalita. Si Vanji ang tipo ng taong bihirang magpakita ng damdamin. Noon pa man, kahit nasa bahay pa sila ng mga madrigal, napapansin na ni Serena na may mga tingin itong puno ng alinlangan tuwing nagbubuga ng lason si Trining laban sa kanya. Ngunit ni isang beses ay hindi ito lumaban ng hayagan. At ngayong kaharap niya ito sa loob ng kulungan, mukhang ilang taon ding tinanda ang babae. Ako ang hiling na makausap ka. Mahinang sabi. Hindi agad sumagot si Serena. Pakiramdam niya ay sabay na umangat ang galit at pananabik sa dibdib niya. Anong gusto niyo po? Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Vanji bago sumagot. Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo na parang walang nangyari. At alam kong ang kahit anong sabihin ko ngayon ay hindi mababawi ang mga taong nasaktan, ang mga taon na nawala sa iyo, at ang lahat ng kahihiyang ibinuhos sa pangalan mo. Pero hindi ko na kayang dalhin ang nalalaman ko. Tahimik lang si Serena, ngunit naramdaman ni Pastor Noel ang paninigas na mga kamay niya sa gilid ng mesa. Sabihin mo ang totoo, Vangi. Banayad ngunit matatag na sabi ng pastor. Napapikit si Vangi. Oo, si Trining ang nagplano ng lahat. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Serena. Alam na niya iyon noon pa man, ngunit ibang bagay pa rin ang marinig iyon mula sa taong galing mismo sa kampo ng kapatid nitong nanira sa kanya. Hindi ko nakita ang aktwal na pagkuha ng pera, patuloy ni Vangi. Pero ilang araw bago nangyari yun, narinig ko si Trining at si Homer na nag-uusap. Nasa kusina ako noon sa likod. Sinabi ni Homer na delikado raw ang ginagawa nila. Sinabi naman ni Trining na hindi sila mahuhuli dahil may ipapasa silang iba. Narinig niyo pong pangalan ko? Tanong ni Serena, pilit pinapakalma ang boses. Dahan-dahang tumanggo si Vangi. Oo, ikaw. Napayuko si Serena. Sa ilang segundo, hindi siya makapagsalita. Parang ang lahat ng sakit na ilang taon niyang pinilit ayusin sa loob ng sarili ay muling nanggantong sa ilalim ng dibdib niya. Bakit kayo nanahimik? Basag ang boses niyang tanang. Napatakip ng bibig si Vangi at napaluha. Dahil duwag ako. Dahil buong buhay ko, sanay akong si Trining ang masusunod. Kahit noon pang bata pa kami, siya ang laging nanghingibabaw. Ako yung laging sumusunod, laging pumapayag, laging pinipiling manahimik para iwas gulo. Akala ko, kapag hindi ako nagsalita, maliligtas ko ang sarili ko. Hindi ko alam na sa pananahimik ko, magiging kasabwat din ako. Mula sa tabi, mariing nagsalita si Mira. Hindi kayo basta nanahimik, hinayaan yung masira ang ate ko. Umiling si Pastor Noel, waring pinapakalma ang tensyon, ngunit hindi rin niya pinutol ang katotohanan iyon. Ano pang nalalaman mo? Tanong niya kay Vangi. May duplicate key si Rogie na ibinigay sa kanya ni Trining, at yung perang nakuha, may bahagi roong itinago sa lumang bodega ni Homer noon, bago pa ilinipat sa ibang negosyo.
Napatakbo ang luha sa pingis niya. Nung una, inisip kong baka hindi na iyon mahalaga dahil takos na ang kaso. Pero habang tumatagal, lalong lumalala si Trining. Mas mayabang siya, mas manira. At tuwing naririnig kong sinasabing magnanakaw ka raw talaga, para akong pinapatay sa konsensya. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang gumalaw ang mga piraso ng katotohanan. Sa tulong ni Pastor Noel na may kakilala sa ilang volunteer groups para sa mga bilanggong posibleng biktima ng maling hatol, na ipakilala si Serena kay Attorney Ramon Lucena, isang abogadong tahimik magsalita ngunit talim mag-isip. Hindi ito gaya ng ilang abogado sa telebisyon na maingay at mahilig sa palabas. Sa unang pagharap nito kay Serena sa consultation room ng kulungan, ang una nitong sinabi ay simple lang. Hindi kita pangangakuan ng mabilis na panalo, sabi ni Attorney Ramon habang maayos na ilalatag ang papel sa mesa. Pero kung may totoo tayong mahahawakan, ilalaban natin hanggang sa dulo. Matagal nang hindi nakakarinig si Serena ng ganong klase ng pangungusap. Walang padramang pangako, walang paasaha, walang awa-awang tono. Katotohanan lang, at sa panahong iyon ang mas kailangan niya. Sinimulan nilang buuin muli ang kaso. Ibinigay ni Serena ang isinulat niyang detalye sa loob ng mga taon. Ang mga petsa, oras, kilos, pahayag, maliliit na bagay na baka sa iba'y walang saysay, ngunit sa mata ng isang mahusay na abogado ay maaaring maging daan para mabasag ang lumang salaysay. Nang mabasa iyon ni Attorney Ramon, matagal itong natahimik bago tumingala. Ang akala siguro nila, dahil nakakulong ka, mawawala sa iyo ang mga detalye. Mahinang tumanggo si Serena. Hindi ko pwedeng kalimutan, iyon lang ang meron ako. Sa tulong ni Vangie, tinuntun nila ang mga lumang pinagtataguan ni Homer Balboa ng records at transaksyon. Ngulit bago pa nila tuluyang makuha ang lahat, ay malaking balita ang dumating mula sa labas. Namatay si Homer. Ayon sa balita, inatake ito sa atay matapos ang matinding pagkakasakit. Bagsak na rin noon ang ilan sa mga negosyo nito at may naghahabla na raw dahil sa palpak na investments at mapanlinlang na papeles. Sa unang dinig ni Serena, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Isang bahagi niya ang nag-isip na isa na namang pagkakataon ang nawala para mapanagot ang isa sa mga sumira sa kanya. Ngunit ilang araw matapos iyon, biglang dumating si Mira sa kulungan na halos hindi makaupo sa kaba. "Ate," sabi nito, halos pabulong, "may iniwan si Homer." Napakunot noo si Serena. "Anong ibig mong sabihin?" "May voice recording." Kasama ni Mira si Jessa Monteclaro, ang dating batang court stenographer na nakadalo sa paglilitis noon at siyang unang nakapansing may mga butas sa testimonya ni Trining. Halatang mas may kumpiyansa na ito ngayon kaysa dati, ngulit mababanaag pa rin ang takot sa mga mata. Pagkaupo pa lamang ni Jessa, agad na nitong binuksan ang maliit na recorder sa ibabaw ng mesa. "Hindi ko pwedeng dalhin ang original sa loob," sabi nito. Pero ito ang transcript ng laman. Inilapag niya ang ilang pahina sa harap ni Attorney Ramon na nooy naroon din para sa scheduled visit. Pinagmasdan iyon ni Serena na tila natutuyuan ng lalamunan. "Ako ang pinuntahan ng caretaker ni Homer," paliwanag ni Jessa. Bago raw namatay si Homer, nagbilin siyang ibigay ito sa isang taong hindi konektado kay Trining. Ako raw ang naalala niya dahil minsan ko raw siyang kinausap sa koridor ng korte taon na ang nakaraan. Binuklat ni Attorney Ramon ang transcript saka isa-isang binasa ng mahina ang ilang bahagi. Hindi buo ang kumpisal ni Homer. Wala roong mahahabang drama, wala ring diretsyo at malinis na salaysay. Ngunit sapat ang ilang linya para mabasag ang katahimikan ng silid. Si Trining ang nagsabing kayang-kaya niyang ipasa kay Serena. Nasa kanya ang pirma at access pattern. Binayaran si Rogie. Hindi ako dapat nadamay. Napapikit si Serena. Hindi niya namalayang may luha na pala siyang tumutulo. "Hindi ito perpekto," sabi ni Attorney Ramon matapos ilapag ang papel. "Pero mabigat ito, lalo na kung maisasabay sa sworn statement ni Vangie." "Paano si Rogie?" tanong ni Serena. Nagkatinginan sina Mira at Pastor Noel. "Bagsak na ang buhay nun," sagot ng pastor.
Iniwan siya ng pamilya niya, nalulong sa alak, may ilang gabi sa waiting shed na lang natutulog. Tahimik si Serena ng ilang sandali, saka marahang nagsalita. Hindi siya basta magsasalita kung takot pa rin siya kay Trining. Nandoon tayo papunta, sabi ni Attorney Ramon. Kapag nakita niyang bumibitak na ang pader ng kampo ni Trining, baka siya na mismo ang lumapit. At nangyari nga iyon. Makalipas ang ilang linggo, muling dumating si Pastor Noel, may bitbit na balitang mas mabigat kaysa sa dati. Pumayag si Rogie, sabi nito. Napatayo si Serena sa gulat. Ano? Hindi madali. Nung una, halos ipagtabuyan niya ako. Nanginginig pa sa withdrawal at halatang wasak na. Pero nang marinig niyang may recording si Homer at nagsalita na si Vanjie, bumigay rin. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Serena, halos hindi makahinga. Na si Trining ang nagbigay sa kanya ng duplicate key, na may bahagi siya sa pagpasok sa back entrance, at na may perang inilagay sa ilalim ng mesa mo bago pa dumating ang pulis. Naupo si Serena. Ang mga salitang iyon na ilang taon na niyang gustong marinig mula sa isa sa mga tunay na sangkot ay parang dahan-dahang nagpapaluwag sa matagal nang nakatali sa dibdib niya. Ngunit kasabay niyon ay may panibagong puwersang gumagalaw sa loob niya. Hindi na lamang sakit, kundi malinaw na layunin. Hindi nagtagal, inihain ni Attorney Ramon ang petition para sa reopening ng kaso at review ng conviction. Mabagal ang proseso. May mga papel na nawawala, may mga tanggapan na tila walang pakialam, may ilan pa ring kilala ni Trining sa bayan na sinusubukang pigilan ang pag-usad ng usapin. Ngunit hindi na tulad ng una na nag-iisa si Serena. Ngayon may pastor na handang tumayo bilang moral witness, may kapatid na hindi napagod sa paglalakad sa mga opisina, may tiyahin ng dating kalaban na handang umamin sa kasalanan ng pananahimik, at may stenographer na nag-ingat ng dokumento na pwedeng ibasura na lang ng iba, at may abogado na hindi nagmamadali ngunit hindi rin umaatras. Sa kabilang panig naman, patuloy na sumasama ang reputasyon ni Trining sa labas. Ang lending business nito ay unti-unti nang pinandidirian ng marami sa San Isidro. Sobra raw ang interes, masyado raw masunumbat sa mga hindi makabayad, may mga pinagsisigawan daw ito sa harap ng bahay ng may utang. Migan si Leandro ay sinasabing halos utusan na lamang ng ina. Siya ang pinapasingil, pinapakiusapan, pinagtatakpan. Hindi man siya direktang bumaliktad noon, ay unti-unti nang nakikita ng mga tao na hindi rin siya masaya sa bahay na dati niyang pinili kaysa sa asawa. At sa loob ng kulungan, hinihintay ni Serena ang desisyon sa petisyon, hindi na katulad ng una ang Serena na unang pumasok doon ng wasak at halatang wala ng lakas. Isang gabi, habang magkatabi silang nag-aayos ng tinahing tela, nagsalita si Nilda. "Iba ka na." Napatingin si Serena. Masama ba yun? Umiling si Nilda. Hindi. Dati, parang bawat araw mo rito ay hinihingi mo sa mundo na kaawaan ka. Ngayon, parang hinihingi mo na sa mundo ang utang nito sa'yo. Napangiti si Serena, bahagya ngulit totoo. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Mula sa kabilang sulok, umismid si Lorna ngulit may bahid na pagpayag ang tono nito. Mabuti naman. Kasi kapag lumabas ka at paiyak-iyak ka pa rin, masasayang lang ang lahat. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natawa si Serena. Hindi malakas, hindi mahaba, pero sapat para maramdaman niyang may bahagi ng sarili niya ang muling nabuhay. Makalipas ang mga buwan ng pagdinig at pagre-review, dumating ang araw na pinakahihintay niya. Pinatawag siya ni Warden Fe sa opisina. Pagpasok niya roon, naroon sina Attorney Ramon, Mira at Pastor Noel. Wala pa mang nagsasalita, alam na niya agad na may nagbago. Nanginginig ang mga tuhod niya habang nakatayo sa harap ng mesa. "Villarreal," sabi ni Warden Fe, hindi kasing tigas ng dati ang boses. "Granted ang provisional release mo habang tuloy ang mas malalim na review ng kaso." Parang natigil ang oras. Hindi agad naintindihan ng isip niya ang ibig sabihin. Tinitigan lamang niya ang mga mukha sa harap niya na parabang natatakot siyang magkamali ng narinig. "Ate," umiiyak nang sabi ni Mira, "makakalabas ka na." Doon lamang bumigay ang mga tuhod ni Serena at napahawak siya sa silya sa gilid. Hindi ito ang ganap na hustisya. Hindi pa tuluyang nabubura ang kasalanan sa papel. Hindi pa tapos ang laban.
Ngunit ito ang unang aktwal na siwang ng kalayaan matapos ang mahabang dilim. Tumulo ang luha niya ngunit hindi na gaya ng mga luhang puno lamang ng kawalan noon. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong direksyon. May kasama na itong lakas. At sa gitna ng silid na iyon, habang unti-unting lumilinaw sa kanya na malapit na niyang malanghap muli ang hangin sa labas ng hindi bilanggo, may isang tahimik at matigas na panata ang buo ng sumiklap sa loob niya. Hindi siya lalabas para magtago. Hindi siya lalabas para mamilimos ng awa. Lalabas siya upang buuin muli ang sarili niyang pangalan at upang durugin sa pamamagitan ng katotohanan ang imperyong itinayo ni Trining mula sa dugo, luha at mga taon na ninakaw sa kanya. Ang huling gabing ginugol ni Serena sa loob ng kulungan ay hindi niya nilunod sa pananabik. Sa halip, tahimik siyang nakaupo sa gilid ng banig, hawak ang maliit na makinang panahi na minsan ay ipinahiram sa kanya ni Nilda para malibang ang isip. Habang pinagmamasdan ng pader na ilang taon din niyang tinitigan tuwing madaling araw, hindi niya akalaing darating siya sa puntong iyon. Ang gabing hindi na siya matutumog bilang isang bilanggo, kundi bilang isang babaeng malapit ng muling humakbang sa labas. Hindi pa lubos na malaya sa papel, pero malaya ng muling huminga bilang tao. Sa kabilang sulok, nakahiga si Lorna Kuya na nakasandal sa pader gaya ng dati at tila ayaw gawing drama ang gabing iyon. "Oh, bukas wala ka na rito," sabi nito nang hindi tumitingin. Napangiti si Serena. "Oo nga eh. Hindi kang babalik," diretsyo nitong sabi. "Hindi ko balak. Hindi kong sinasabing sa kulungan." Umikot si Lorna at tumingin sa kanya. "Ang ibig kong sabihin, huwag kang babalik sa dati mong ikaw. Yung babaeng takot magsalita, takot mawalan, takot makaabala. Patay na dapat yon." Ilang segundo siyang nakahimik, saka marahang tumanggo. Hindi na nga siguro pwedeng buhayin pa. Mula sa tabi, si Nilda Barce na noon ay tinutupi ang ilang tela ay lumapit at iniabot sa kanya ang isang lumang supot. "Dalhin mo to," sabi nito. "Hindi na, Nilda. Kunin mo." Mahina ang boses nito pero may diin. "Yung maliit na makinang panahi. Hindi ko yan ibinibigay dahil awa kita. Ibinibigay ko yan dahil marunong kang mag-ingat ng bagay. At baka sa labas, may matahi ka na hindi lang tela." Napakagatlabi si Serena at kinuha ang supot. "Salamat." Bago sumikat ang araw, dumaan si Warden Fez sa selda. Tulad ng dati, tuwid ang tindig at kontrolado ang mukha. Ngunit sa unang pagkakataon, nang tumigil siya sa harap ni Serena, may kung anong bahagyang lumambot sa boses nito. "Villarreal," Sabi niya, "Marami na akong nakitang lumabas dito. May ilan, bumabalik agad. May ilan, nawawala na parang bula. Sana kabilang ka roon sa mga hindi nagsasayang ng pangalawang pagkakataon." Huminga ng malalim si Serena. "Hindi ko po sasayangin." "Good." Saglit itong tumingin sa supot na hawak niya. "At isa pa, huwag mong hahayaang ang buong pagkatao mo ay umikot na lang sa paghihigante. Kapag ganun, kahit manalo ka, talo ka pa rin." Malalim ang naging tama noon sa kanya, dahil alam niyang totoo iyon. Nang lumabas siya sa gate ng kulungan kinabukasan, nasilaw siya sa sikat ng araw. Nasa labas sina Mira, Pastor Noel at Attorney Ramon Lucena. Nakita rin niya si Mang Otep na bahagyang nakasandal sa isang lumang tricycle. Mas payat kesa dati, mas puti na ang buhok, ngulit pilit na itinataas ang noo para makita siya ng malinaw. "Ay!" Halos hindi niya maibulalas. Hindi na ito nagsalita. Binuksan lang nito ang mga braso at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling yumakap si Serena sa ama niya nang walang rehas, walang mesa sa pagitan, walang bantay na nakatingin. Doon lang siya tuluyang naiyak. Hindi sa uri ng iyak na wasak, kundi sa uri ng iyak na lumalabas kapag ang isang sugat ay nagsisimula ng huminga. "Anak," nanginginig na sabi ni Mang Otep, "nakauwi ka rin." "Hindi pa po tapos ang laban, tay," bulong niya. "Hindi nga," sagot ng ama niya, "pero nagsimula na ring gumalaw ang Diyos."
Sa mga unang linggo ng paglaya, hindi muna bumalik si Serena sa San Isidro. Sa payo ni Attorney Ramon at Pastor Noel, samantalang muna siyang tumuloy sa maliit na apartamento ng isang kakilala ng simbahan sa Karatig Bayan. Doon siya nagsimulang mag-adjust sa buhay sa labas, sa ingay ng kalsada, sa pakiramdam ng pagtulog ng walang bilang ng oras, sa biglaang kaba kapag may marinig na malakas na kalansing ng bakal. Hindi madaling bumalik sa normal. May mga gabing nagigising siya na akala niya ay nasa selda pa rin. May mga umagang natitigilan siya kapag may taong masyadong matagal tumingin sa kanya sa palengke, para bang iniisip niya agad na kilala siya nito bilang dating bilanggo. At may mga sandaling gusto na lang niyang umupo sa sulok at huwag harapin ang mundo. Ngunit sa bawat panghihina, nariyan si Mira, Pastor Noel at si Dr. Emil Tanseco, isang volunteer psychologist na ipinakilala sa kanya ng support group ni Attorney Ramon. Sa unang session nila, diretsong sinabi ni Dr. Emil, ang trauma hindi nawawala dahil lang nakalabas ka, pero pwede mo itong matutuhang dalhin nang hindi ka binabagsak. Tahimik na nakinig si Serena. Hindi ko alam kung paano bumalik sa normal, amin niya. Baka hindi ka na talaga babalik sa dating normal, sagot ng doktor. Minsan, ang mas totoo ay gumawa ka ng bago. Iyon ang ginawa niya. Sa tulong ng makinang panahing ibinigay ni Nilda at sa rekomendasyon ni Pastor Noel, nakilala niya si Corazon Idana, isang biyudang may-ari ng maliit na patahian at alteration shop sa bayan ng Santa Rufina. Matigas ang mukha ni Corazon at hindi palatawa pero matalas makiramdam. Alam ko ang nangyari sa iyo, sabi nito nang unang magkita sila. Huwag kang mag-alala, hindi ako humahanap ng santo. Humahanap ako ng maaasahan. Marunong ka bang magtala ng bayad, inventory at orders? Marunong po. Marunong ka bang humarap sa tao nang hindi nanginginig? Naipisip si Serena bago sumagot. Natuto na po. Bahagyang ngumiti si Corazon. Mabuti, mag-umpisa ka bukas. Iyon ang unang totoong hakbang niya pabalik sa sariling buhay. Sa patahian ni Corazon, nakilala niya si Narina Doctolero, isang batang solo mother na mabilis manahi ngunit madaling mataranta kapag sunod-sunod ang orders. Aling Susing, ang matandang mananahing may pinakamalinis na tahi at pinakamatulis na opinyon sa lahat. At Pabling Dizon, isang delivery rider na laging nang may bitbit na biro kahit tirik ang araw. Aba, bagong operations girl ka pala, sabi ni Pabling minsang nag-abot ito ng resibo. Mukha kang tahimik, pero yung tahimik na klase na pag nainis, may magigiba. Napasmiti si Serena. Grabe naman. Hindi, totoo. Kita sa mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may mga taong nakatingin sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan base sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Habang unti-unti niyang inaayos ang records, customer orders, at cash flow ng maliit na patahian, dahan-dahan ding gumaganda ang takbo ng negosyo. Nakita ni Corazon ang disiplina niya. Nakita ni Aling Susing ang tiyaga niya. Nakita ni Rina ang kakayahan niyang magpatahimik ng problema nang hindi sumisigaw. At kahit si Pabling, na sanay magpatawa sa lahat, ay natutong seryosohin siya kapag usapang trabaho. Mula sa simpleng tagatala, ginawa siyang operations coordinator ni Corazon. Hindi dahil naaawa ako sa iyo, sabi ni Corazon isang hapon habang binibilang nila ang mga order para sa isang school uniform contract. Kundi dahil marunong kang magtrabaho at hindi ka magnanakaw. Sandaling natahimik si Serena, saka mahina, ngunit buo ang tinig niyang sumagot. Salamat po. Hoy! Singit ni Aling Susing mula sa kabilang mesa. Iyak ka na naman dyan, bawal mahina ang dibdib sa patahian. Natawa ang lahat, pati si Serena. Samantala, sa tulong ni Attorney Ramon, patuloy ang usad ng legal na proseso. Mas dumadami ang ebidensyang hawak nila. May sworn statement na si Rogie, nakasumite na ang transcript ng recording ni Homer, nasa records na rin ang pahayag ni Vanjie, at higit sa lahat, may bagong financial tracing na lumalabas na ang unang malaking kapital sa lending business ni Trining ay pumasok ilang linggo lamang matapos ang bank heist. Unti-unti na siyang nasisikipan, sabi ni Attorney Ramon nang minsang bumisita siya kay Serena sa Santa Rufina.
At kapag ang mga taong tulad ni Trining ay nasisikipan, nagkakamali sila. Tama ito. Lumipas ang ilang buwan at nagsimulang umalingaw-maw sa San Isidro ang mga balitang hindi na maganda para kay Trining. May mga umutang na nagsumbong sa munisipyo dahil sa sobrang taas ng interes. May ilang datihang kakilala itong umiwas na dahil sa takot madamay sa pinansyal na investigasyon. Maging si Councilor Ben-Hur Salcedo na dati palaging nakikitang nakangiti sa tabi ni Trining kapag may okasyon, ay biglang lumayo rito at nagbigay pa ng ilang dokumento na nagpapatunay sa mga hindi tugmang deklarasyon ng negosyo nito. Sa gitna ng mga pagbabagong iyon, isang araw ay biglang dumating si Leandro sa patahian. Naabutan niya si Serena na nakatayo sa may counter, tinitingnan ang listahan ng bayad sa tela. Pag-angat niya ng tingin at makita ang dating asawa, may kung anong malamig na alon ng dumaan sa dibdib niya. Hindi na kasing talim ng dati, pero hindi rin lubos na wala. Mas payat ngayon si Leandro. Halatang hindi na maayos ang tulog at wala na ang dating maingat na postura. Para itong lalaking matagal nang nauubusan ng loob. Serena, mahinang tawag nito. Lumapit si Corazon mula sa likod at tumingin mula isa hanggang isa. Kilala mo? Opo, tipid masagot ni Serena. Mukhang problema. Bulong ni Corazon, saka maharang lumayo, ngunit hindi tuluyang umalis. Nagkatinginan sila ni Leandro sa loob ng ilang segundo. Anong kailangan mo? Tanong ni Serena. Hindi agad sumagot si Leandro, para itong naghahanap ng tamang simula ngunit hindi makita. Gusto lang kitang makausap. Marami kang panahon noon. Napayuko ito. Alam ko. Dahil ayaw ni Serena ng eksena sa loob ng shop, lumabas siya sa gilid ng tindahan. Sumunod si Leandro, ngunit may distansya na malinaw na hindi na siya basta pwedeng lumapit gaya ng dati. Hindi ako humihingi na patawarin mo agad ako. Alam kong wala akong karapatan. Tahimik si Serena. Hinayaan niya itong magsalita. Dapat noon pa kita pinaniwalaan. Dapat noon pa ako nagsalita laban kay Mama. Pero natakot ako. Lagi naman akong takot. Sa galit niya, sa gulo, sa kahiyaan, hanggang sa mas pinili kong manahimik kaysa ipagtanggol ka. Hindi ka lang nanahimik. Malamig na sagot ni Serena. Pinanood mo akong masira. Napapikit si Leandro. Alam ko. Habang nakakulong ako, anong ginawa mo? Pinayagan mong ikalat ng nanay mo na magnanakaw ako. Pinayagan mong mapahiya ang tatay ko. Pinayagan mong tumanda si Mira sa kakapila sa opisina, lalang para may mangyari sa kaso ko. Alam ko, ulit nito, ngulit basag na ang boses. Araw-araw ko yung bitbit. Pero hindi ako rehab center ng konsensya mo, Leandro. Napatitig ito sa kanya. Doon siguro tuluyang naunawaan ng lalaki na wala na ang dating sirena na handang magtahi ng sariling sugat para lang mapanatili ang relasyon. Hindi na kita hinihiling pabalik, mahina nitong sabi. Gusto ko lang sabihin na handa akong tumistigo. Napakunot noo siya. Ano? May mga bagay akong nakita noon na pinili kong itago. Yung bag na dinala ni Mama galing kay Homer. Yung gabing gising siya at si Rogie sa kusina. Takot ako noon pero pagod na akong maging duwag. Matagal siyang nakatingin dito. Hindi sapat ang mga salitang iyon para burahin ang nakaraan. Hindi sapat ang pag-aamin para ibalik ang mga taon. Pero sa unang pagkakataon, may silbi na ang pagsisisi ni Leandro. Hindi bilang paghingi ng pag-ibig, kundi bilang dagdag na pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Trining. Makipag-usap ka kay Attorney Ramon, sabi niya sa wakas. Tumingin si Leandro sa kanya, tila umaasang may mas malambot pang kasunod, ngunit wala. At Leandro, dagdag niya, pinapatawad kita bilang bahagi ng paghihilom ko, pero hod mong pagkamalang kaya kong balikan ang buhay na pinanood mong masira. Napaluha ito ngunit tumanggo. Naiintindihan ko. Pagbalik ni Serena sa loob ng shop, tahimik siyang sinulyapan ni Corazon, ni Rina at ni Aling Susing. Si Pabling naman ay kakadating lang at may hawak na resibong dapat ipacheck. Okay ka lang? Tanong ni Rina. Tumanggo si Serena.
Oo. Sige, singit ni Aling Susing. Dahil kung hindi, pwede naming kuyugin sa gunting yang lalaki. Napatawa si Serena ng totoo, at sa tawang iyon, naramdaman niyang may isa na namang bahagi ng dating dilim ang unti-unting bumibitaw sa kanya. Dumating ang araw ng pinakaimportanteng pampublikong pagbagsak ni Trining sa mismong ika-10 anibersaryo ng lending center nito. Ang araw na matagal nang pinili ni Trining para iparada ang tagumpay niya sa harap ng bayan. May tarpaulin, may catering, may mga inimbitahang negosyante, may ilang opisyal pa ng barangay na nakangiting nakaupo sa harap. Sa entablado, nakamikropono si Trining, bihis na bihis, at nagpapasalamat sa tiwala ng komunidad. Ngunit hindi niya alam na mismong araw ding iyon, darating si Serena, hindi bilang lugmok na manugnang, kundi bilang babae ng buo ang tindig. Kasama niya sina Attorney Ramon, Pastor Noel, Mira, Jessa, Vanji, at maging si Leandro. May mga kinatawan din mula sa regional office at mga investigador na may dalang mga dokumentong na tagal nang inaasikaso sa likod ng katahimikan. Nang mapansin siya ng mga tao, unti-unting bumaba ang ingay sa lugar. Nakita ni Serena kung paanong nanigas ang mukha ni Trining sa ibabaw ng entablado. Hindi na ito mukhang reyna ng sarili niyang okasyon. Mukha na itong taong nakakita ng multong matagal niyang inakalang tuluyan ng nalibing. Anong ginagawa mo rito? Matigas na sabi ni Trining kahit bahagyang pumipiyok ang boses. Hindi sumigaw si Serena. Hindi niya kailangang gawin iyon. Kinuha ko lang ang dapat matagal nang ibinalik sa akin, ang pangalan ko. At doon, isa-isang inilatag ni Attorney Ramon ang mga ebidensya. Ang transcript ng recording ni Homer, ang sworn statement ni Rogie, ang pahayag ni Vanji, ang testimonyang handang ibigay ni Leandro, ang financial records na naguugnay sa ninakaw na 5 milyon sa biglaang kapital ng negosyo ni Trining. Sa bawat pahinang inilalapag, sa bawat pangalang binabanggit, unti-unting nabubura ang maingat na ginawang imahe ng dating biyanan niya. Nagsisinungaling kayo, sigaw ni Trining, ngunit hindi na iyon singtibay ng dati. Kung ganon, lamig na sagot ng isang investigador, pwede ninyo po itong sagutin sa formal na investigasyon. Kayo po ay aarestuhin namin para sa mga kasong may kinalaman sa qualified theft, conspiracy at financial fraud. Nagsimulang bulbulan ng mga tao. Ang ilan ay tuluyang urungkol sa kay Trining. Ang iba naman ay nakatitig lamang, tila hindi makapaniwala na ang babaeng minsan silang pinatahimik at pinaikot ay siya palang totoong magnanakaw. Nang lapitan si Trining ng mga otoridad, bigla itong nakatingin sa Serena at sumigaw, "Pamilya ka pa rin namin." Ilang taon nang nakaraan, baka nadurog pa si Serena sa linyang iyon. Gulit ngayon, matatag lang siyang nakatingin pabalik. Hindi po pamilya ang tawag sa mga taong ibinenta ang buhay ko para sa pera. Inilayo si Trining habang nagwawala. At sa gitna ng nagkakagulong okasyon, wala ni isang hibla ng sigaw ang kinailangan ni Serena para manalo. Katotohanan lang. Pagkalipas ng mga buwan, tuluyan nang nalinis ang pangalan niya sa korte. Tumanggap siya ng kompensasyon mula sa bangko at opisyal na pag-aamin ng mali ang naging pagtrato sa kanya. Si Ma'am Celestina ay humingi ng tawad. Si Betsy ay tahimik na lumapit minsan para umamin na binayaran siya noon para magduda at magkalat ng maling impresyon. Tinanggap ni Serena ang mga paghingi ng tawad ng walang yabang, ngulit hindi na rin siya bumalik sa dating niyang buhay. Sa halip, ginamit niya ang danyos at naipon niyang karanasan para tulungan si Corazon, si Rina at si Aling Susing na palakihin ng patahian at gawing maliit na kooperatiba. Si Mira ang humawak sa basic marketing. Si Pabling ang tumulong sa logistics. Maging si Mang Otep, sa kabila ng panghihina, ay muling napangiti nang makita ang anak na hindi lang nakabangon, kundi may sariling direksyon. At habang pinuputol ni Serena ang ribbon sa pagbubukas ng maliit, ngunit maayos na opisina ng kanilang kooperatiba, nandoon sina Pastor Noel, Attorney Ramon, Jessa, Vanji, Corazon, Rina, Pabling, Aling Susing, Mira at Mang Otep. Maging si Lorna, na nakalaya na rin kalaunan, ay dumating suot ang simpleng blusa at dala ang paborito nitong walang prenong tono. "Hindi ka nga bumalik sa dating ikaw," sabi nito. Napangiti si Serena.
Sabi mo sa paligid niya ay walang marangyang mansyon, walang 5 milyong perang ipinagkait sa kanya noon, at walang engranding paghihiginta na dinadaan sa sigawan. Ngunit naroon ang mas mahalaga, ang dignidad na binalik, ang komunidad na pinili siyang paniwalaan, at ang buhay na hindi na nakatali sa anino ni training. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi ang pabagsakin lang ang taong nanira sa'yo, kundi ang mabuhay ng buo pagkatapos nilang subukang wasakin ka. At sa wakas, iyon na ang buhay ni Serena.